Habang lumalaki, hinahanap ko yung presensya ng magulang ko. At doon ako nagkaroon ng doubt, bakit ako iniwan ng family ko o ng magulang ko. Alam niyo yung walang nag-aaruga sa akin, wala yung presensya ng father ko. Hindi ko na alam yung buhay na meron ako noon. Pagkaulila ang nadama ni Daniel na maghiwalay ang kanyang mga magulang, naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola at tiyahin. Subalit sa halip na kalinga at pagmamahal ang madama, iba't ibang uri ng pagmamalupit ang kanyang dinanas mula sa kanyang mga tiyuhin. Every time na nakikita ako ng tito ko or may mali akong ginagawa, ay lagi akong napapagalitan, lagi akong nabubugbog ng tito ko noon. One time, may mali lang ako na nabili. Andun yung sinakal ako ng alambre. Sa akin, lagi yung tinatanong sa sarili ko na bakit kailangan kong maranasan yung ganong klaseng bagay na parang hindi ako na turing na pamilya. Bali, yung lola ko yung laging nakakaintindi lang sa akin. Yung lola ko lang yung laging nandyan para sa akin. Nung namatay yung lola ko, nawalan na ako ng tagapagtanggol. Natuto magtinda ng candy at tuyo si Daniel upang may maipangtustos sa sarili. Sa kabila ng ipinapamalas na kasipagan, nagpatuloy pa rin ang pang-aabuso sa kanya na kalaunay nahantong sa kanyang pagrerebelde. Kaya nung time na nawala yung lola ko, doon ako talaga nagloko. Doon ako tumikim lang kung ano-ano dahil feeling ko wala na nagmamahal sa akin eh. Bali, grade 5 student ako. Natuto na ako na mag-inom, mag-bisyo, na pabarkada, na pasama sa mga gang. Wala akong magawa sa buhay ko kundi makipag-away, uminom. Bunga nito, makailang beses siyang labas-masok sa barangay. Kine-question ko siya, bakit ako pa, sa dinami-rami ng mga tao sa mundo, bakit ako pa yung nakakaranas ng ganong klaseng malupit. Walang nakakaalam sa amin na kung ano yung nangyayari sa buhay ko nun. Hindi nila alam na hirap na ako nun. Sa gitna ng mga kaguluhang kanyang kinasasangkutan, naimbitahan si Daniel ng ama ng kanyang kaibigan na sumama sa isang youth camp. Dito narinig ni Daniel ang mensaheng magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Tinamaan ako sa sinabi ng pastor nun. Ang sabi niya sa akin nun na anumang klaseng buhay ang meron ka ngayon, anumang klase yung buhay na dinadanas mo ngayon, andyan at andyan ang Panginoon para sa'yo. Sabi ko nun, Lord, talaga bang nandiyan ka para sa akin? Buong buhay ko, hirap na ako. Pero, bakit ako nakakaranas ng ganito? Pero noong time na yun, nung sinabi sa akin ni pastor na may pag-asa ka pa, sabi ko nun, Lord, I give up. I surrender my life to you. Matapos isuko ni Daniel ang buhay sa Panginoong Hesus, naging aktibo siya sa mga gawaing makadiyos. Tinulungan siya ng kinabilangang simbahan na makapagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Biblical Studies. Siya ay naging camp director at professor ng Bible School. Patuloy na nag-alab ang kagustuhang maglingkod ni Daniel na magtungo siya sa Thailand at Cambodia upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nakapagsimula na rin sila ng 2 church sa Thailand at basketball ministry. Yung hindi ko naramdaman sa magulang ko, siya yung nagparamdam sa akin. Binigyan niya ako ng kapayapaan sa puso ko. Binigyan niya ako ng panibagong buhay na meron ako ngayon. Kaya nung time na yun, sabi ko nun sa Panginoon, Lord, magsaserve lang ako. Wala akong ibang gagawin kung hindi magsaserve lang sa'yo. Bunga ng pagsunod ni Daniel sa Panginoon ay ang paghilom ng mga damdamin sa kanyang pamilya. Pinatawad niya ang kanyang mga tiyuhin. Naayos din ang relasyon niya sa kanyang ama at pinakilala siya sa bago nitong pamilya. Naging madalas rin ang kanilang pagdalo sa church. Maging ang dating puot ni Daniel sa ina ay tuluyan na niyang binaon sa limot. Natutunan ko na may pag-asa pa na andyan ang Panginoon kahit na ano ang mangyari sa atin. Lagi lang tayo magtitiwala sa Kanya.
2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Alam mo, Kata, while I was watching Daniel's story, naisip ko how the Lord can truly turn a life around. Yes. No matter how embittered a child gets, no? Mula sa isang broken family, rebellious at gang life na parang naging natural sa kanya, hanggang pagiging pastor at missionary pa. That's so amazing. Kung tutuusin, parang imposible. Pero sa Diyos, walang impossible. Alam nyo, minsan kasi iniisip natin na dahil sa mga pagkakamali natin, wala na tayong pag-asa. Pero Daniel's story reminds us na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, kay Lord may bagong simula. Hindi lang siya binigyan ng second chance, binigyan siya ng bagong identity bilang anak at servant ng Diyos. And it's so powerful to see na hindi lang siya na-transform personally, kundi ginamit pa siya ni Lord para magdala ng pagbabago sa ibang tao. Imagine from being a troubled child to planting churches abroad. That's the kind of turnaround only God can do. Exactly. Tama ka dyan, Peter. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, maybe you feel stuck. Parang wala ng direksyon ang buhay mo. Or you're carrying pain from your past. Listen, Jesus can redeem your story. He can give you hope, purpose, and a future na hindi mo akalaing posible. Kung gusto mong maranasan ang transformation na naranasan ni Daniel, it starts with one step. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung handa ka na, sumabay ka sa panalangin na ito. Filled with faith, put your trust and hope in Jesus. Just say, Dear Lord, you know my life. You know my past. You know my situation. And I saw what you did in Daniel's life. So Lord, nagkaroon ako ng hope ngayon. So I surrender everything to you, my pain, my sins, all the things that I have done, and I ask your forgiveness. Lord, you died on the cross, and you shed your life's blood for me to wash me clean and give me a hope and a new future. Thank you for this precious gift of eternal life. Lord Jesus, I invite you now into my life to be my Lord and to be my Savior, the God that will set me free and journey with me in this new life you are giving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, Yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel, o tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Minsan, hindi lang hirap ng buhay ang mabigat dalhin. May mga sugat ng nakaraan, insecurities, at mga maling choices na parang kumakadena sa atin. Pero ang kagandahan ng kwento ni Daniel ay nagpapaalala na kay Jesus may tunay na pagbabago. Hindi lang siya nag-aalis ng guilt, binibigyan pa niya tayo ng bagong direksyon at layunin. Amen. Kung ikaw ay may dinadala ngayon, whether emotional pain, family struggles, or personal battles, our prayer representatives at the CBN Asia Prayer Center are ready to pray with you and declare God's promises over your life. Tawagan mo ang mga numero sa inyong TV screen ngayon. Mag-message ka sa the 700 Club Asia Facebook Messenger. We are here to stand with you in faith. At kung gusto mong makita pa ang iba't ibang kwento ng transformation, hope, and faith, visit the 700 Club Asia YouTube channel. Doon makakakita ka ng testimony sa mga taong binago ng Diyos mula sa hopelessness hanggang sa victory in Christ.
And you can also grow deeper in your walk with God through devotionals at cbnasia.org or by downloading the Tanglao app for free sa Google Play, iOS, Spotify at Apple Podcast. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang magbigay ng lakas at inspirasyon sa iyo araw-araw. And don't forget to connect with us online. Follow the 700 Club Asia on Facebook, Instagram, TikTok, X, and Spotify. Share these stories of faith and hope para mas marami pang makakilala sa transforming love of Jesus. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Isang aksidente ang gumimbal sa pamilya ni Janet. Ito ay nang mabagsakan ng makinaryang gamit sa trabaho ang kanyang mister na isang construction worker sa Manila. Nabasag po ito sa may baba po ng mata. Yung tenga po niya, nahati po yan. Although hindi ko pa siya nakikita that time. Natakot po kasi syempre malayo po siya. Hindi ko naman po agad po siya mapupuntahan agad. Kasi nasa Maynila po siya. Mula Albay, agad na pinuntahan ni Janet ang asawa. Agarang reconstructive surgery ang iminungkahi ng doktor na gawin sa asawa. Ang sabi po nung doktor, nanay, kailangan maoperahan agad yung asawa mo kasi kailangan maalisan niya natin yung mga durog na buto sa mukha niya. Ang estimate na sinabi niya po sa amin is 150. Kasama na daw po yung plate. Tapos yung operation, saka na lang daw. Ang problema po, kasi inisip ko po, saan po kami kukuha ng ganung kalaking halaga. Tanging ang mister ang may trabaho at iniisip ni Janet kung saan kukunin ang halagang kinakailangan sa operasyon at iba pang gastusin. Kasi kung sa trabaho naman po niya, sakto-sakto lang naman po yung pinapadala niya. Tapos, wala namang kaming pag-aari na maaari namin ipagbili or ibenta para lang makakuha ng ganung kalaking pera po. Isang araw, napanood ni Janet ang The 700 Club Asia. Tumatak sa puso ni Janet ang katagang paulit-ulit na naririnig niya mula sa mga host. Palagi po nilang sinasabi, kapatid anya, kung ano man anyang pinagdadaanan mo sa ngayon. The Lord loves us unconditionally and the Lord loves you unconditionally. Whatever your situation in life is. Confident ako that time na, oo, alam ko naman Panginoon na love mo ako, parang ganon. Tapos sabi ko, thank you sa love na unending love. Yun lang po ang sinasabi ko that time. Bagamat lumalala ang sitwasyon ng mister ni Janet dahil sa natamong sugat, naging kalakasan naman niya ang CBN Asia Prayer Center. 2 beses po ako nung nag-text. Yung una, sabi ko, Lord, sana may mag-provide na ng may makuha ng pambili ng plate, yung employer niya. Yun ang una. Unti-unting nakita ni Janet ang pagkilos ng Diyos sa pinagdaraanan. So pinag-provide po yun ng Panginoon siguro 2 or 3 days kung sinagot ng Panginoon yung text ko pong yun. Muling nagpa-pray si Janet sa pamamagitan ng text. Pangalawang text ko po yung sa hotline na request ko po na sana maging successful po yung operation ng asawa ko. At tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang mister. Sabi ko, Lord, salamat kasi nasa tamang panahon pa rin yung pagsagot mo sa mga request ko. Prayer is the most powerful weapon. So yun po ang palaging nakatatak sa isip ko. Ang lahat ng hospital bills sa operasyon ng mister ay binayaran ng kumpanyang pinapasukan. Unti-unti, gumaling ang sugat sa mukha ng kanyang mister.
Ang aral na natutunan ni Janet sa kanyang experience ay hinding-hindi niya malilimutan. Alam ko mahal ako ng Panginoon kasi never ako niyang iniwan sa lahat ng mga dinanas ko sa buhay, lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko. Kung ikaw ay nanonood ngayon, maybe you're facing sickness, financial struggles, or emotional pain. Tandaan mo that the same God who provided for Janet's family is the same God who can heal and restore you. Hindi siya nagbabago. He knows your needs even before you ask. And He delights in surprising His children with His goodness. At higit pa sa provision, the Lord brings healing to your physical body and even to your heart and soul. Kung ikaw ay may sakit ngayon o may mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan, we want to pray with you. Just believe that God is already at work in your life. Receive His healing, His peace, and His provision today. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, marami pong salamat dahil kayo po ang nakakakilala sa amin at kayo po ang nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. At higit sa lahat, kayo po ay nagmamahal sa amin. At ayaw niyo po kaming pabayaan sa aming kahirapan, sa aming mga sakit. Dahil ang intensyon mo ay ang aming kagalingan at ang aming magandang buhay at pag-asa sa aming buhay. Lord, today there are people who are crying out in their hearts, O God, because they're not feeling well, because they are sick, and they are members of their family who are sick, and they don't know what to do. Father, you died on the cross. Jesus, you died on the cross, Lord, to pay not just for our sins, but to save us from our sinfulness and to save us and heal us from all forms of sicknesses. By your stripes, we have been healed. Thank you, Father, that this is the promise that we can hold on to. So right now, those who are feeling sick right now, in the name of Jesus, just receive your healing. Just believe. In faith, receive your healing right now. Even healing from indebtedness, because God wants you free from all forms of indebtedness, of the debts. And God wants to provide for everything that you need. Even yung kailangan pambayad dyan sa mga sakit, sa inyong pagpapa-ospital o maging sa inyong pagpapa-opera, just believe that God is working in your life right now and He is providing for you. He is Jehovah Jireh. He will see to it that what you need will be provided for in the name of Jesus. Amen. Kata, that you mention indebtedness, that belongs to someone who's been looking for a job at nagkaroon na kayo ng utang dahil you've been waiting for a job. The Lord is saying, cast your cares upon Him because He loves you. He cares for you. And He's opening this very moment a door for you. A job is coming sooner than you can expect. Receive that by faith in the name of Jesus. There's also someone watching, meron yung right shoulder mo, frozen shoulder, you're in much pain, you cannot lift your arm. The Lord is releasing His instant healing on you this moment. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone also suffering from plantar fasciitis for several months. The Lord is healing you and removing that pain. In fact, you feel yourself right now, you feel your right foot. It's gone in the name of Jesus. Someone also suffering from stage 3 lung cancer. The Lord is removing every cancer cell from your body. Stand on His promise. He is your healer. He is setting you free from all types of diseases now. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442.
Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, kay Lord, sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Nakakabinging katahimikan. Ganito ang mundong ginagalawan ng 10 taong gulang na si Raquel mula sa Lingayen, Pangasinan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, ipinanganak niyang normal si Raquel noon, subalit nagbago ang lahat nang magkasakit ito noong siya'y 3 taong gulang. Nagkanana yung ulo niya. Lumabas yung mga nana doon sa anit-anit niya po. Kaya doon nabingi siya, tapos may sumabog sa tenga niya. Wala kaming mahinga ng tulong. Kahit pangpagamot niya. Mula noon, lumaking mahina na ang pandinig ni Raquel. Lahat-lahat po ng inuutos ko sa kanya, sinusulat ko na lang po sa papel, pag bibili, pag maliligo, binabasa ko po tapos ipinapaintindi ko po sa kanya. Dahil sa taglay na kapansanan, naging tampulan ng tukso si Raquel sa kanyang eskwela at sa kanilang komunidad. Nasasaktan po ako, sir, pag nakikita kong iniwasan siya. Mas lalo pag umiwas yung mga bata, sabihin nila, ay bingi yan, sabi niya. Sirang ulo, sabi nila pag minsan sinasaktan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, nasubukan na rin di umano nilang patingnan si Raquel sa doktor noon. Subalit hindi na sila nakabalik sa mga sumunod na check-up dahil sa kawalan ng sapat na pera. Paghuhugas lamang kasi ng bote na pinaglalagyan ng bagoong ang hanap buhay ni Nanay Jenny Rose. 80 pesos ang kanyang kinikita dito kada araw. Matagal ko nang pinangarap na magka-hearing aid si Raquel pero wala talagang makatulong sa amin. Nagdadasal po ako gabi-gabi na sana gumaling yung anak ko tapos sana mabigyan kami ng blessing. Tinugon ng Panginoon ang dasal ni Nanay Jenny Rose para sa anak na si Raquel nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa Lingayen, Pangasinan. Isa si Raquel sa mga nabigyan ng libreng hearing aid mula sa Operation Blessing. Tuwang-tuwa po siya kagabi nung sinuot namin yung hearing aid niyang dalawa. Sabi niya po, ang lakas-lakas naririnig ko na, sabi niya. Mayroon na. Mayroon na. Salamat po. Masaya din ako dahil hindi na binubuli yung anak ko. Binigyan din ng Operation Blessing ang pamilya ni Nanay Jenny Rose at Raquel ng food bag na laman ay bigas at iba pa nilang mga pangangailangan. Bakas sa kanilang mga mukha ang ligaya sa regalong natanggap. Dahil sa inyong suporta sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng bagong pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan. Nagpapasalamat pa ako sa Operation Blessing dahil nabigyan po ang aking anak na si Raquel Kasaklang na malaking tulong po sa kanya dahil gustong-gusto niya pong mag-aral dahil naririnig niya na po lahat ng sinasabi ng mga tao. Thank you. Thank you, Lord! Naku, ang kwento nga naman ni Raquel, no? Isa itong napakagandang larawan ng pag-asa. Isipin mo, Peter, no? Mula sa katahimikan na dulot ng kanyang hearing impairment, ay biglang nagbukas ang mundo sa kanya dahil sa isang simpleng hearing aid. Yes, it's about dignity, connection, and the chance to experience life in fullness. Ang mga tunog ng kalikasan, tawanan ng mga bata at boses ng kanyang pamilya, lahat ng ito ay naging posible dahil may mga taong handang magbigay at tumulong sa pamamagitan ng Operation Blessing. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, tandaan mo na ang bawat tulong na ibinibigay mo sa CBN Asia ay nagiging tulay ng himala para sa mga katulad ni Raquel. We invite you to partner with us. Your giving makes a difference. So be part of God's work through Operation Blessing. Just scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give.
You can also call the numbers on your screen to know how you can give. In our Push Pilipinas segment, we will take this time to pray for our nation and government and leaders. Father, in the name of Jesus, we come against the spirit of corruption and lawlessness in our government now. And Lord, we render the works of those evil spirits over the minds of our leaders powerless in the name of Jesus. Lord, set them free. Change their hearts, Father God. Put righteousness in them in the name of Jesus. Cause them to surrender totally to you in the mighty name of Jesus. Amen. And I also pray that our leaders will have the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Lord, kailangan po ng aming mga leaders na matuto po sa inyo so that they will know how to render their service towards the nation. And even now, we pray against greed. Greed, Lord, yung mga hindi nakakaunawa na ang kanilang katungkulan and the votes that they receive from their people is for them to serve, oh God, and not for them to enrich themselves, oh God, in their position. So right now, in the name of Jesus, we come against the spirit of greed upon our leaders. In the name of Jesus, I pray, Lord God, even now, Lord, you will expose. And I know, Lord, that you're exposing all those who have sinned against you and who have sinned against our people. And I pray, Lord, that instead of greediness, Lord, you will replace it oh Father God, with true acts of service and love for our people and for our nation. In the name of Jesus. Amen. 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 Each story reminds us that the Lord is not distant. He is close to the brokenhearted. He provides when we least expect it. And He restores what seems impossible to rebuild. Delphine found purpose in Christ, Janet experienced God's miraculous provision, and Raquel discovered the joy of hearing again. Truly, these are living proofs of God's compassion. And you know what's amazing? Hindi lang sila ang pwedeng makaranas ng ganitong transformation. Ikaw din. If you're watching right now, maybe you feel hopeless, maybe you're carrying pain or uncertainty. Remember, the same God who changed their lives is the same God who can change yours. So let's keep walking together in faith. Let's keep believing that God is writing a beautiful story in our lives. And tonight, we want to leave you with a deeply comforting verse. From Zephaniah chapter 3, verse 17, the Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Wow, imagine that? God Himself rejoicing over you with singing. Kumakanta ho ang ating Panginoon. That's how much He loves you. Kaya kapit lang mga kapatid, put your faith in Him and believe in His promises. Join us again tomorrow, same time, same channel, right here on the 700 Club Asia. Let's continue to live in faith, hope, and love. God bless you. Salam, salam! Isang dating artista na nalulong sa bisyo, kumusta na siya ngayon? Batang nangulila nakaranas ng matinding pagmamaltrato. Tunghayan ang kanilang kwento sa The 700 Club Asia.